mapagpalat, magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Ngayong gabi po ay nagpapatuloy tayo sa pagbubulay sa mga direktang utos ni Kristo nung siya ay naririto pa sa lupa at nagkatawang tao. At ngayong gabi ang ating pong pagbubulayan ay ang utos niya na huwag maging mapagpaimbabaw. At ang hayagang utos na ito ay makikita natin sa Mateo 6:1. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Verse 5. At kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Mahilig silang manalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga panulukang daan, upang makita ng mga tao. Verse 16. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot, tulad ng mga mapagpaimbabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Binanggit ni Jesus specifically yung mga bagay na hindi dapat natin ginagawa ng paimbabaw. Bagamat ang lahat naman talaga ay hindi dapat natin ginagawa ng paimbabaw. Pero binigyan din ni Jesus na lalong-lalo naman ito. Ang manalangin, mag-ayuno at magbigay ay lalong-lalong wag natin gagawing mapagpaimbabaw. Masama ang lahat ng kapaimbabawan. Ngunit ang pinakamasamang anyo ng pagkukunwari ay yung pagkarelihiyoso ay gagawing paimbabaw. Halimbawa, ang magkunwaring mayaman kahit hindi naman ay masama. Pero yung magkunwaring banal at nagmamalinis-malinisan kahit anong dumi ng puso, ayun ang talagang mas masama. Nagtuturo si Jesus sa mga ugaling kabanalan kagaya ng paglilimos, pag-aayuno at pagbibigay. Hindi social hypocrisy ang inaatake ni Jesus, kundi religious hypocrisy. Tinuligsa ng Panginoong Jesus ang mga Pariseyo na parang mga libingan daw, pinagaganda sa labas pero sa loob ay marumi. Ang mga Pariseyo sabi sa Mateo 23:28, Mateo 23:28, ganyan kayo. Sa paningin ng tao ay mabuti kayo. Ngunit ang totoo, punong-puno kayo ng pagpapaimbabaw at kasamaan. Ang mga Pariseyo ay sinabi ng Panginoong Hesus na punong-puno ng kapaimbabawan, punong-puno ng kasamaan. Pero ang binigyan diin lamang ng Panginoong Hesus ay yung mga gawaing may mukha ng kabanalan, may mukha ng relihiyon, kagaya ng ang magbigay sa nangangailangan, ang manalangin at ang mag-ayuno. Ito ay gawaing maka-Diyos, religious activity. At madiin ang utos ni Kristo na huwag maging mapagpaimbabaw, lalo na sa gawaing may anyo ng relihiyon. Binanggit ng Panginoon na huwag kayong tumulad sa mga mapagpaimbabaw. Sino ang tinutukoy niya mapagpaimbabaw na huwag tutularan? Makikita natin ito na paulit-ulit na binanggit ni Jesus na ang mga skriba at mga Pariseyo na mapagpaimbabaw sa Mateo 23 verse 1-39. Pag binasa po natin, doon natin makikita, paulit-ulit sinabi ng Panginoong Yesus na ang mga Pariseyo at Skriba ay mga mapagpaimbabaw. Sila ang tinutukoy ng Panginoong Yesus. Sobrang bigat na naging pananalita ng Panginoong Yesus. Harap-harapan niyang tinuligsa ang mga Pariseyo. Ang mga Pariseyo ay yung mga mahigpit na sumusunod sa kautusan at ang mga Skribang dalubhasa sa kautusan. Kaya naman sa Lucas 11:53-54, ay nagalit sa kanya ang mga ito at simula noon ay tinulugsa na nila ang Panginoong Hesus. Naghanap na sila ng pwedeng isilo sa kanya. Nag-imbestiga na sila ng maraming bagay tungkol sa Panginoong Hesus kasi nagalit sila sa Panginoong Hesus kasi harap-harapan silang tinuligsa dahil sa kanilang kapaimbabawan. Ano at sino ang mga Pariseyo at Skriba? Ang sabi sa Mateo 23:2, Mateo 23:2, ang mga Skriba at ang mga Pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Sila pala ang mga nagtuturo ng nakasulat sa kasulatan, sa kautusan. At binigyan ni Jesus ng babala ang mga tao at ang kanyang mga alagad na huwag tutularan ang mga ito. Tamang sundin ninyo ang kanilang itinuturo sapagkat ang lahat naman ng laman ng kautusan ay ipinahayag din lang ng Diyos kaya ito ay naisulat doon.
Ngunit ang babala ng Panginoong Hesus ay sundin nyo lang ang tinuturo nila. Pero huwag nyo sundin ang maling halimbawa nila. At ano yung kanilang maling halimbawa? Yung kanilang mapagpaimbabaw na pamumuhay. Paano ba nasabi ng Panginoong Hesus na mapagpaimbabaw ang mga skriba at mga pariseyo? Sabi sa Mateo 23:3, Mateo 23:3, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Verse 5, pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Verse 6, ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. 7. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ano nga ba ang ibig sabihin ng mapagpaimbabaw? Ang mapagpaimbabaw ay may dalawang uri. Una ay kagaya ng sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 23:3, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Ang mapagpaimbabaw ay hanggang salita lang. Nagsasabi sila ng kautusan, nagsasabi sila ng katotohanan, sinasabi nila ang kalooban ng Diyos, pero hanggang dun lang sa bibig. Hindi nila totoong ginagawa ang kanilang mga ipinapangaral. Hindi nila ginagawa ang kanilang mga tinuturo. Hindi nila ginagawa ang kanilang mga sinasabi. Halimbawa, ipinapangaral nilang magpasakop sa Diyos. Pero, hindi sila nagpapasakop sa Diyos. Padalawang kahulugan na mapagpaimbabaw ay kagaya ng sinabi ni Jesus sa Mateo 23:5, pawang pakitang tao lamang ang kanilang mga gawa. Dito naman, ginagawa naman nila yung kanilang mga sinasabi. Ginagawa nila yung kanilang mga tinuturo. Pero, ang sabi ng Panginoong Hesus, pakitang tao. Ginagawa nila para masabi ng mga tao na totoo nga nilang ginagawa yung kanilang sinasabi. Pero ang totoo, hindi nila to ginagawa personally. Ginagawa lang nila ito in public. Ngayon, ano ang purpose ng mga mapagpaimbabaw at ginagawa nila ito? Ano ang sabi ni Jesus sa Mateo 23:6, Mateo 23:6, ang ibig nila ay ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. 7. Ang ibig nila ay pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ginagawa nila ang mga religious activity ng pakunwari dahil sa udyok ng laman. Makalaman ang kanilang pananalangin, makalaman ang kanilang paglilimos, makalaman ang kanilang pag-aayuno. Para ano? Ang purpose nila ay magpa-impress sa tao. Gusto nila ay purihin sila ng tao. Gusto nila itaas sila ng tao. Iangat sila ng tao. Ang sabi ay gustong-gusto nilang ipagpugayan sila sa liwasang bayan. Gusto nilang sila ipahalagahan ng higit sa nararapat na pagpapahalaga. Napakauhaw nila sa papuri. Hindi sila totoong nakikipagniig sa Diyos. Malayo sadya ang puso nila sa Diyos. Punong-puno ng kasamaan ng kanilang puso. Ganyan ang mga skriba at mga pariseyo. Nakita ng Panginoong Hesus ang mga taong ito na mapagpaimbabaw. Kasi hindi naman nila talaga totoong ginagawa ang kautusan na itinuturo nila ng sincere. Tapos ang mga pinagagagawa nila ay pakitang tao ng lahat. Taliwas sa kanilang tunay na pagkatao, nagsusuot sila ng maskara, tinatago nila ang tunay nilang anyo. Gusto nila ay palagi silang inaangat, sikat, bida. Kaya gumagawa ng mabuti. Yun lang ang kanilang tanging dahilan. Puro pagbabalat kayo, pagkukunwari. Sila'y mga mapagpaimbabaw. At mahigpit ang bili ng Panginoong Hesus na kung mayroon mang kapaimbabawan ay itakwil na. Huwag na huwag ni ang sumagi man lamang sa isip natin ay huwag na huwag man lamang tayong kikilos ng paimbabaw upang kunwari. Ngayong gabi ay pagbubulayan natin kung bakit dapat iwasan ang pagkukunwari o pagpapaimbabaw. Una, dahil ito ay isang kasamaan. Sabi sa unang Pedro 2:1, kaya nga, talikdan na ninyo ang lahat ng kasamaan. Ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Pinayuhan ni Pedro ang mga mananampalataya, ang mga kapatid na mamuhay bilang tagasunod ni Kristo. At ang sabi ni Pedro ay,
Kaya talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, inisiesa ni Pedro. Ano yung mga kasamaan na tinutukoy ni Pedro? Pandaraya, pagkainggit, paninirang puri, at kasama dito ay yung pagkukunwari. May pagkakataon pa lang kahit Kristiyano ay namumuhay ng mapagkunwari. Kumikilos ng mapagkunwari. Maaring hindi na mamalayan na siya'y nananatiling nasa anyo pa din ng kapaimbabawan. At sinabi niya na ito ay kailangang itakwil. Ito ay isang kasamaan. Patunay na isang kasamaan talaga ang pagpapaimbabaw. At bilang mga Kristiyano, dapat daw ay walang puwang sa puso natin ang kapaimbabawan. Hindi tamang ang Kristiyano ay mapagpaimbabaw. Hindi tamang ang Kristiyano ay naghahangad ng papuri. Naghahangad ng iangat siya ng kapwa. Kaya ito'y paalala at baka hindi natin namamalayan na nagpapatuloy pa rin tayo sa ganitong mindset. Akala natin ay ayos na tayo, naglilingkod naman, sumasamba naman. Every Sunday, nasa pagsamba, sa chapel, naglilingkod, nag-aakay. Pero palagi nating sisiyasatin ang ating sarili kung wala bang pagpapaimbabaw sa ating mga ginagawa, sa ating pananalangin, pagbibigay. Ingatan natin na gagawin natin ang lahat ng ito, ang lahat ng mga bagay ng walang halong pagkukunwari. Sabi sa Isaias 1:13, huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. Nasusuklam ako sa usok niyan. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Ang kapaimbabawan ay isang kasamaan, kaya ito'y kinasusuklaman ng Diyos. Ang paghahandog ay nagdadala ng mabangong samyo sa Diyos. Pero kapag ang paghahandog ay may sangkap ng kapaimbabawan, imbes na mabangong samyo, ang maamoy ng Diyos ay isang mabahong samyo ang kanyang naamoy dahil ito ay nagdadala ng samyong kasuklam-suklam sa kanya. Maalingasaw ang amoy ng paghahandog ng paimbabaw. Instead na malugod ang Diyos, matuwa ang Diyos dahil sa halimuyak sana ng paghahandog, ay nagagalit lamang ang Diyos dahil napakasama ng amoy nito para sa Diyos. Napakalaking kasalanan ito kung tingnan ng Diyos. Sa iba't ibang salin ay sinabi, karumal-dumal, sabi sa Abaw. Tinitingnan niya itong sobrang sama. Kapag sinabing karumal-dumal, napakalaking kasalanan, mabigat na kasalanan. Karumal-dumal. Ang pagpapaimbabaw ay tinitingnan ng Diyos na napakasama. Sobrang sama. Matinding kasamaan. Sabi naman sa ISVI, detestable. Na sa Tagalog ay kamuhi-muhi, kapuot-puot. Ibig sabihin, ang mga naghahandog ng paimbabaw, anumang paggawa ng may kapaimbabawan, ay nagiging kapuot-puot at kamuhi-muhi sa Diyos. Kaya ang mga taong mapagpaimbabaw ay umaani lamang ng puot ng Diyos. Lalo lamang napapalayo sa Diyos dahil ang kasalanan niya ay isang malaking kasalanan. Ang sabi sa King James Version, it is iniquity. Malinaw ang sinasabi ng Biblia na ang pagpapaimbabaw ay napakasama. Malaking kasamaan. Kung titingnan natin parang anong simple lang, hindi ka naman nanapak, hindi ka naman nambugbog, hindi ka naman waring nanlamang ng kapwa, hindi ka nagnakaw, hindi ka nang agrabyado. Kuno. Pero kung titingnan natin sa mas malalim na panuri, ito pala nga ay napakasama. Grabe pala ito kung tinitingnan ng Diyos. Big deal pala ito sa Diyos. Kasi ninanakaw ang papuring dapat lamang sana ay sa Diyos. Nanluloko siya ng tao, niluloko niya ang kanyang sarili, dinadaya niya ang Diyos, dinadaya niya ang tao. Pati Diyos ay kanyang niluloko. Ang Diyos na kailanman na hindi malilinlang ng sino man. Ginagamit niya ang Diyos para sa pansariling interes. Ang mapapurihan ng tao. Ang gawing sangkalang ang Diyos sa maruming hangarin ay napakalaking kasamaan.
At ito ang magdadala sa kanya sa isang kaparusahan dahil hindi kailanman kukonsintihin ng Diyos ang kasalanan. Palaging ito'y may katapat na parusa. Sabi sa SPV, sa Isaias pa din po, 1:13, sobra na ang sama ng inyong banal na pagtitipon. Dahil sa kapaimbabawan, yung banal na gawain, nagiging masama. Parang isang basong tubig na malinis na pinakatakan mo lang ng isang drop ng food color ay naging colored na ito. Gayon din ang mabuting gawain, ang religious activity. Mabuti, pero kapag may kapaimbabawan, nagkakaroon ito ng malaking reaksyon at masamang reaksyon. Nababahiran ng karumihan at ito ay nagiging napakasama. At ito pa ang masamang epekto ng kapaimbabawan sa Galatia 2:11. Galatia 2:11. Nang si Pedro ay nasa Antioquia, hayagan kong sinabi sa kanyang mali ang kanyang ginagawa, sapagkat noong hindi pa dumarating ang ilang lalaking pinaroon ni Santiago, siya'y sumasalo sa mga hintil. Subalit nang dumating ang mga iyon, siya'y lumayo at hindi na nakisalo sa kanila dahil sa takot sa pangkat ng mga Hudyo. At gumaya rin sa kanya ang ibang mga kapatid doon na mga Hudyo, pati si Bernabe na tangay sa kanilang pagkukunwari. Nang makita kong hindi sila namumuhay ayon sa tunay na diwa ng mabuting balita, sinabi ko kay Pedro sa harapan nilang lahat, kung ikaw na isang Hudyo ay namumuhay na parang hintil, at di bilang isang Hudyo, paano mo mapipilit ang mga hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? Sa Antioquia daw po, si Pedro ay naging mapagkunwari, siya ay naging mapagpaimbabaw sa pakikitungo sa mga naakay na kapatid sa Antioquia. Siya ang nagtuturo ng salita ng Diyos pero siya ay nakagawa ng kabaligtaran sa kanyang itinuturo. Naging pakunwari siya. Sa talatang 13, ay sinabi na gumaya din sa kanya ang mga kapatid doon. Pati pala si Bernabe ay gumaya din. Si Bernabe na may magandang pangalan at may malinis na pangalan dahil sa kanyang pagiging matulungin ay napagaya din sa pagkukunwari ni Pedro. Kahit pala ang pagpapaimbabaw o pagkukunwari ay nakakahawa din. Kaya napakasama talaga ng pagpapaimbabaw kasi nagkakasala nay, pati ang iba ay nabubuyo din sa pagkakasala, nadadamay din sila, napapagaya din sila. Kaya si Pablo ay maigting na nagtuwid kay Pedro sa harapan nilang lahat dahil napagaya na ang ilan. At ito'y bilang alarma na huwag ninyo itong tularan at itigil na ninyo ang pagkukunwari. At ang isa pang masamang epekto ng kapaimbabawan ay ang pagkawala ng authority. Sinabi ni Pablo, paano mo mapipilit na mamuhay na isang Hudyo ay kung ikaw mismo ay namumuhay na isang hintil? Ibig sabihin, paano mo maakay ang tao na mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Ikaw mismo ay nasablay. Ikaw mismo hindi ka gumagawa sa kalooban ng Diyos. Kasi ganoon ang mapagpaimbabaw, ang kinikilos ay taliwas sa kanyang sinasabi at tinuturo. Kaya ang otoridad ay nawawala sa taong mapagpaimbabaw. Hindi nagiging kapanipaniwala ang buhay ng isang taong mapagpaimbabaw. Nawawala ng good influence ang buhay ng taong mapagkunwari. Sinasayang ng isang Kristiyano ang pagkakataong makapag-akay ng tao papalapit kay Kristo. Sinasayang niyang opportunity na magamit ng Diyos para sa ikatitibay ng kapatid o ng iglesia. Nawawala ang kanyang authority. Kaya maunawaan natin ang Diyos kung bakit iniutos niya na mag-ingat sa kapaimbabawan. Huwag na huwag tayong mamumuhay na mapagpaimbabaw dahil ito ay napakasama. At masama ang nagiging epekto nito. Kaya nawawalan din ng kabuluhan ang ginagawa kasi wala ding mabuting dulot. At yan ang padalawang punto. Bakit dapat iwasan ang pagpapaimbabaw? Dahil wala itong kabuluhan. Kanina ay binulay natin ang Isaias 1:13, sabi sa TPV, huwag na kayong maghahandog ng paimbabaw. At isinali naman ito sa GW, don't bring any more wordless grain offerings.
Wordless. Worthless. Isang halimbawa ng mapagpaimbabaw na gawa ay ang paghahandog na paimbabaw. Itinuturing ito ng Diyos na walang kabuluhan, walang halaga, hindi ina-appreciate ng Diyos. Kaya ito'y wala ding saysay kasi ini-ignore din lamang ng Diyos, hindi tinatanggap ng Diyos. Ang anumang mabuting gawain na may kapaimbabawan ay hindi tatanggapin ng Diyos. Kaya hindi rin ito katanggap-tanggap sa Diyos, wala ding saysay. Nagkakaroon lamang ng kabuluhan ang mga bagay kung ito'y katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya bakit natin aaksayahin ang ating oras, panahon, lakas, ang ating bulsa sa isang bagay na walang kabuluhan? Huwag nating hahayaang iitsapwera lang ng Diyos ang ating mga mabubuting gawa, ang ating mga paglilingkod, dahil lamang sa kapaimbabawan. Sa hirap maglingkod at lalahukan pa ng kapaimbabawan, sayang lang. Ang ating intensyon ang magtatakda ng halaga ng ating gagawin. Kung makadiyos ang intensyon, makabuluhan nga ang ating ginawa. Ngunit kung pakunwari lamang, malinaw na wala itong halaga kasi ang pakunwaring paggawa ay walang value sa Diyos. Ang sabi sa Mateo 6:1 na binasa natin kanina, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Kaya nga, kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Isang halimbawa din ay ang paimbabaw na pagbibigay. Ito'y walang kabuluhan kasi unang-una, hindi natin malulugod ang Diyos sa pagbibigay na pakunwari. Kaya tayo magbibigay ay para ma-please natin ang Diyos. Kaya paano natin ma-please ang Diyos kung sa pagbibigay natin ay may nananalaytay na kasamaan? Dahil ito ay talagang masama, ay tiyak na magagalit nga ang Diyos kahit pa tayo'y nagbigay. Ang lahat ng gawang mabuti, kinalulugdan ng Diyos. Pero kapag may halong paimbabaw, instead na malugod ang Diyos, gagalitin lang natin ang Diyos. At dahil hindi na-please ang Diyos, ay wala din naman dahilan para mag-reward siya. Kasi nagbibigay lang ng reward ang Diyos sa taong kinalulugdan niya kapag natuwa siya. Gayunman, wala mang natanggap na reward sa Diyos, ang taong mapagpaimbabaw ay mayroon pa ring tinanggap na gantimpala. At ano ang kanyang gantimpalang natanggap? Walang iba, kundi yung papuring inapakahangad-hangad din lang naman niya kung bakit siya kumikilos ng mapagpaimbabaw. Yun na ang kanyang gantimpala. Ngunit ang gantimpalang ito'y wala ding kabuluhan. Wala ding kabuluhan, sinayang lamang niya ang kanyang effort. Nag-effort na, pinanahunan na, dumukot na sa sariling bulsa. At ito sana'y may tiyak na reward. May pangako ang Diyos na may reward. Pero dahil may kapaimbabawan, wala ding mapapala. Kaya ang kapaimbabawan ang nagnanakaw ng gantimpalang dapat sana'y matatanggap natin mula sa Diyos sa bawat paggawa natin ng mabuti. Ang pagpapaimbabaw ang sangkap na nagiging dahilan para mawalan ng saysay ang kabutihang ginagawa natin. Ito'y laso na nagiging dahilan para mabaliwala. Parang sa pagluluto, akala mo'y iodized sulfite, oxalic na pala. Natural, itatapon na lang natin ito kasi wala itong kabuluhan. Mayroong poison. Ang pagpapaimbabaw ang lason sa buhay ng tao. Nawawala ng kabuluhan ang lahat ng ginagawa dahil paimbabaw. May lason. Ano bang pakinabang kung maniwala ang tao? Wala din. Paano kung hindi maniwala at matalas ang discernment? Ay di lugi pa. Talo. Nagkasala pa. Nagpupumilit magkunwari ay nahalata naman.
Yung inaakala niya magiging dahilan para maging ikaangat niya, ang naging dahilan pa para maging katawa-tawa siya. Kaya wala din kabuluhan kung gagawa tayo ng may halong kapaimbabawan o yung may paghahangad ng papuri at pagangat ng tao. Sabi sa ISV, they have their full reward. Full reward. Nakuha na nila ang kanilang buong reward. Wala nang natitira pa kahit katiting. Wala nang naghihintay pa sa kanila. Sabi sa SPB, sinisiguro ko sa inyo na nagantimpalaan na sila ng husto. Ang Panginoong Hesus mismo may sabi, nagantimpalaan na sila ng husto. Sagad na, buong buo na yung natanggap nila. Wala na. Wala na silang aasahan. Ang Panginoong Hesus ang nagsalita. Ang Diyos na kailanman ay hindi nagkakamali sa kanyang salita. Ang nagsisigurado na wala na silang tatanggapin pa mula sa Diyos. Ang pagpapaimbabaw, ang parang pader na itinatayo ng tao na siyang harang para maranasan ang mapagbiyayang kamay ng Diyos. Ito ang nagsasara ng ating buhay sa mapagpalang Diyos. Kaya talagang inapag-ingat ng Panginoong Hesus ang mga alagad. Gayon din naman tayo. Gagawa na rin lang ng mabuti, hayaan nating maging counted na ito sa kalangitan, makadagdag sa impok natin sa kalangitan, dahil ito lang yung impok na makabuluhan, sapagkat ito lang yung may gantimpalang makabuluhan, kasi mananatili yung gantimpalang kaakibat nito. Ang kayamanan sa langit o ang paggawa ng mabuti ay ang tunay na mananatili, gayon din ang gantimpalang nakakabit dito. Samantalang ang nakamit na papuri ng tao sa paimbabaw na kabutihan ay hindi mananatili. Paano kung namatay na yung taong nakakaalam ng iyong ginawa? Wala na. Samantalang yung mabuti nating ginawa na i-count doon sa kalangitan ay mananatili. Inaingatan nyo ng Diyos. Yung sa mundo mawawala dahil ang lahat ng nasa mundo ay maglalaho. Ang pahalagahan natin ay ang mananatili hanggang sa kabilang buhay. Huwag yung uko lamang dito sa mundo. At iyon ay ang eternal na pakinabang, hindi ang makamundong pakinabang. Nakiging makabuluhan lamang ang paggawa kapag may eternal benefit. Ngunit nawawala ng kabuluhan kung wala din namang aanihin sa kabilang buhay. Ang paimbabaw na paggawa ay parang pagtatayo ng bahay sa buhanginan. Binagyo. Ginuho ang bahay. Wala din. Walang saysay yung kanyang pagpapagal. Walang saysay yung kanyang pinag-ipunan, pinaghirapan at pinagpuyatan. Ang gumagawa ng mapagpaimbabaw ay nakatingin sa kasalukuyang pakinabang, kaya nawawalan din ng saysay. Samantalang ang matapat ay nakapukol sa hinaharap na tagumpay, kaya nagiging makabuluhan ang kanyang ginagawa. Nagiging useful ang buhay habang naririto sa mundo kasi gumagawa siya ng may sensiridad at walang pakunwari. Iyan ang hindi nauunawaan ng mga mapagpaimbabaw kasi mangmang sila. At yan ang patatlong punto. Bakit dapat iwasan ang pagkukunwari o pagpapaimbabaw? Dahil ito ay isang kamangmangan. Bakit kamangmangan? Dahil hindi niya nalalaman ang kanyang ginagawa. Pilit nilang ipinipikit ang kanilang mata sa katotohanan. Sinabi sa Kawikaan 14:8, Kawikaan 14:8, nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa. Ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Ang mangmang ay inaakay daw ng mali niyang unawa. Iniisip niya na tagumpay na siya kapag naging tanyag siya, naging sikat siya, naging bida siya, naging angat siya, at pinahalagahan siya ng tao. Naging malinis siya sa harapan ng tao. Hindi niya nauunawaan na ang tunay na tagumpay ay yung maging malinis ka sa harapan ng Diyos. Yung iangat ng Diyos at hindi yung iangat ng tao. Yun ang tunay na tagumpay. Ang akala ng mga mapagpaimbabaw ay yun na ang makakakumpleto sa kanilang buhay. Pero malaking pagkakamali. Dahil ang sabi sa Kawikaan 11:3, Kawikaan 11:3 sa ISV, the integrity of the righteous guides them.
but the hypocrisy of the treacherous destroys them. Kamangmangang isipin na ang mapuri ng tao ang tunay na tagumpay, sapagkat ang kapaimbabawan pa nga ang wawasak sa tao. Yung inaakala ng mapagpaimbabaw na makakapagkumpleto sa kanyang pakiramdam, ang siya pang wawasak sa kanya. Kaya ang bunga ng kapaimbabawan ay pagkawasak. Nawawasak ang integridad, nawawasak ang pagkatao, at nananatiling wasak ang relasyon sa Diyos. Akala yun ang makakabuo, pero siya pa palang makakawasak. Sa binasa natin kanina sa Isaias 1:13 ay, huwag na kayo maghahandog ng paimbabaw, nasusuklam ako sa usok niyan, nababagok na ako sa inyong mga pagtitipon, kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga, dahil sa pananatili ninyo sa inyong kasalanan. Isang kamangmangan talaga ang paggawa ng mabuti ng may kapaimbabawan. Kasi hindi niya nauunawaan ang tunay na layunin kung bakit dapat gumawa ng mabuti. Kaya inakasangkapan ng mga mapagpaimbabaw ang gawaing mabuti para sa sariling intensyon. Ang matanyag, ang mapapurihan. Hindi nalalaman ng mga mapagpaimbabaw na labis na silang nagkakasala sa Diyos. Sinasangkalang nila ang Diyos para sa marumi nilang motibo. Mangmang ang mapagpaimbabaw dahil hindi niya nauunawaan na dahil sa ginagawa niya ay nagiging kapuot-puot na siya sa harapan ng Diyos. Kamuhi-muhi na siya sa harapan ng Diyos. Dahil sa ginagawa niya ay nagmumuka na siyang waring malimis sa harapan ng tao. Pero anong dumi na niya sa harapan ng Diyos? Ang iniisip lamang niya ay ang reputasyon niya sa harapan ng tao. Pero hindi niya iniisip kung ano siya sa harapan ng Diyos. Kasi mangmang siya. Sabi sa Roma 10:3, Roma 10:3, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos at sa pagsikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Ang tinutukoy dito ay ang mga Israelita na dahil sa kanilang kamangmangan, akala nila ay anong tuwid na nga nila. Nagsikap silang gumawa ng mga bagay na inaakala nilang magdudulot sa kanila ng katuwiran. Gumagawa sila. Sinusunod nila ang kautusan. Pero paimbabaw lang naman. Kasi hindi sila tunay na nagpapasakop sa Diyos. Sa Diyos na naglahad ng mga utos sa kautusan na kanilang sinusunod. Hindi sila totoong nagpapasakop. Ang pagsunod physically sa sinasabi ng Diyos, pero walang tunay na pagpapasakop sa Kanya, ay isang pagkukunwaring paggawa. Isang kapaimbawan. Kasi ang totoong mabuti ay gumagawa ng may buong pagpapasakop sa Diyos. Hindi kinilala ng mga Israelita ang katuwiran ng Diyos. Kaya puro kapaimbabawan ang kanilang pinaggagawa. Nababasa nila ang laman ng kautusan. Pero hindi nila totoong nauunawaan kasi sila mismo sa puso nila ay tumatangging maunawaan kung ano ang lalim ng kahulugan ng laman ng kautusan. Kaya puro kapaimbabawan ang kanilang pinagagawa. Yung gusto lamang nilang paniwalaan ang kanilang inunawa. Ang pinagpasakupan nila ay ang katuwiran ng tao at hindi ang katuwiran ng Diyos. Ang pinaniwalaan nila ay ang inaakalang tama ng tao at inignore ang kalooban ng Diyos. Sabi sa GW, they don't understand how to receive God's approval. So they try to set up their own way to get it, and they have not accepted God's way for receiving His approval. Hindi nila inunawa kung paano makuha ang approval ng Diyos. Kaya approval lamang ng tao ang kanilang hinangad. Hindi nila sinundan ang pamamaraan ng Diyos, kundi ang sinunod nila ay ang ibig lamang nilang sundin at iyon ay ang sarili nilang pamamaraan, ang pamamaraan ng tao. Sinabi sa Isaias 44:18, Isaias 44:18, ang mga taong iyon ay mga mangmang at di inuunawa ang ginagawa. Tinakpan nila ang kanilang mata at sinarhan ang isipan sa katotohanan. Ang mga mapagpaimbabaw ay mangmang
Dahil tinakpan nila mismo ang kanilang mga mata at isinara nila mismo ang isipan nila sa katotohanan. Kaya kahit nababasa nila ang kautusan, hindi naman nila ito nauunawaan. Yung spiritual na kahulugan, hindi nila alam. Kasi sila mismo sa kanilang sarili ay tumangging unawain ito. Tinanggihan nila ang lahat ng opportunity na matutunan ng mas malalim ang sinasabi ng kautusan. Kaya ang mga gawa nila ay puro makalaman. Hindi kasi nila nauunawaan na pinagkakaitan nila ang kanilang sarili ng lalong mas mabubuting bagay. Sa binasa natin kanina sa Mateo 6:1 hanggang 2 ay sinabi ng Panginoong Hesus na wala nang tatanggapin pang gantimpala ang mga mapagpaimbabaw mula sa Diyos. Tinanggap na daw nila ang buo nilang gantimpala dahil sa paghahangad nila ng papuri ng tao. Mangmang ang mapagpaimbabaw kasi mas pinipili nila ang gantimpalang mula sa tao at pinagkakaitan ang sarili ng gantimpalang nagmumula sa Diyos. Sabi sa salin ng GW, that will be their only reward. Only reward. Yung only ay nagsasabing yan lang. Na parang wala lang. Parang ang liit, na parang pwedeng sabing walang kabuluhang gantimpala. Dahil hindi mapapantayan ng reward ng tao ang reward na ibibigay ng Diyos. Kaya isang kamangmangan na ang inahangad ay ang reward ng tao at hindi ang reward ng Diyos. Kaya katalinuhan na huwag maghangad na iangat tayo ng ating kapwa. Yung makita ng Diyos ang ating mabubuting gaway, sapat na yun, great achievement yun. Huwag tayong maghangad na malaman pa ng iba. Ang mapagpaimbabaw ay hindi kontento na Diyos lang ang nakakaalam. Ganun lang kaliit ang pangarap ng isang mapagpaimbabaw. Anong babaw? Only reward. Masasabi pong makitid ang pangarap ng taong mapagpaimbabaw. Napakakitid. Ganoon na lang ang kanilang paghahangad na wala ng eternal na pakinabang. Kahit sa pananalangin, ang sabi ay, ilihim, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang iyong pinto, saka ka manalangin sa Diyos na nakakakita sa iyong ginagawa ng lihim. At sinabi din na huwag kayong gumamit ng mahabang salita. Akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos. Kaya ang pananalangin ay napakalayo sa ritual. Sapagkat alam na ng ating Ama ang lahat ng ating kailangan bago pa natin ito hingin. Ngayon, kailangan daw isa silid manalangin. Masama bang manalangin na tayo sa publiko? Paano tayo? Nananalangin tayo ng pagkain. Ito'y pampubliko. Madalas. Masama ba yun? Sa harapan ng kongregasyon, nananalangin tayo. Hindi po masama manalangin publicly. Kailangan lamang nating mag-ingat. Dapat ay spiritually prepared tayo sa pananalangin in public. Kasi baka walang intensyong makatagpo ang Diyos. Baka sa sarili natin, personal, hindi pa man lang tayo prepared na nakapanalangin sa Diyos, tapos mananalangin tayo sa publiko na hindi tayo well prepared. Kailangan nating maging maingat. Baka puro salita lang at walang spirito, walang paggawa ng spirito. Ang dapat na maging motibasyon ay yung gantihin ng Diyos ang ating pananalangin. Kaya personally, publicly, dapat ang intensyon natin ay yung gantihin ng Diyos ang pananalangin natin. Alalahanin natin ang reward ng Diyos ay anong laki, anong yaman. At ito hindi maikukumpara sa gantimpala o approval na maibibigay ng tao. Kaya ang maghangad ng papuri ng tao, iangat, pahalagahan ng labis ay napakalaking kamangmangan. Ito'y walang kabuluhan at ito ay napakasama. At sa akin pong pagtatapos, ang pagpapaimbabaw ay gawa ng laman. Kaya ang hangarin ay makalaman. Kaya kung sa ating ginagawa, naghahangad tayo ng papuri ng tao, malinaw. Tayo'y nagiging makalaman. Ang ating ginagawa ay makalaman. Kaya ang sabi sa Abab, Isaiah 1:13 ay, ang pagpapaimbabaw ay karumal-dumal, sapagkat ito'y bunga ng laman.
Kung tayo'y puspos ng Espiritu Santo, nagiging totoo ang paggawa ng mabuti, especially ang pananalangin, pag-aayuno, at ang pagbibigay. Dahil ang tunay na kabaitan, ang tunay na kabutihan ay isa sa bunga ng banal na Espiritu. Yan ang sinabi sa Galatia 5:22. At ang tunay na pananalangin at paghahanap sa Diyos ay nagagawa lamang ng taong may patnubay ng banal na Espiritu. Kaya ang babala ng Panginoong Hesus ay mag-ingat sa kapaimbabawan, sapagkat ang Diyos ay hindi after sa ginagawa, kundi doon sa dahilan kung bakit natin ito ginagawa. Nung utusan ni Yahweh si Samuel na pahiran ng langis ang kanyang hinirang, isa sa mga anak ni Jesse, nasabi ni Samuel sa kanyang sarili, si Eliab ang hinirang ng Diyos, kasi nakita niya yung tindig ni Eliab. Nakita niya yung panlabas na anyo ni Eliab. At sinabi sa kanya ni Yahweh, sa unang Samuel 16:7. Unang Samuel 16:7. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko. Kaya ang Diyos ay tumitingin sa puso. Sa dahilan kung bakit natin ginagawa ang ating ginagawa. Hindi siya tumitingin sa panlabas. Sa loob siya tumitingin. Kaya napakahalaga yung spirito ng paggawa. Magpakarami-rami ng ating nagawa. Sa paningin ng tao, puso pa din ang titingnan ng Diyos. Hindi ang ating mga gawa ang kanyang binabasa, kundi ang laman ng ating puso. Ituturing ng Diyos na mabuti, makabuluhan at matalino ang ginagawa natin, depende sa kung ano ang nilalaman ng puso natin. Bakit natin ito ginagawa? Dahil ang batayan ng Diyos ay puso at hindi ang gawa. Ang mga turo ni Jesus ay nag-aakay sa atin na tayo maging sincere sa lahat ng ating religious activity. Sa lahat, as in, sa lahat ng ating ginagawa. Pero lalong higit sa mga may anyo ng kabanalan. Sa paglilingkod, sa pagsamba, sa pag-aawitan, sa pagtaas ng kamay, sa pagpalakpak, ang Diyos ay may hinahanap. Yung katapatan ng intensyon ang binabasa ng Diyos. At iyon ang magiging patayan kung pagpapalain niya tayo o hindi. Kapag nasumpungan niya ang sinseridad sa puso natin habang ginagawa natin yon, umasa ka na may gantimpala ka. Pero kapag nasumpungan ng Diyos na may pakunwari doon, kaya ginagawa iyon, wag na tayong umasa. Dahil ibibigay ng Diyos ang katugunan sa panalangin, gantimpala sa paglilimos, ngayon at sa kabilang buhay kung matututunan lamang natin gawin ito ng buong katapatan at walang halong pagpapaimbabaw. Kaya kung ang ating pagbibigay, pananalangin at paglilingkod, pag-aayuno, anumang mabubuting gawain, ay ginagawa natin ayon sa patnubay ng banal na spirito at hindi sa udyok ng laman, hindi tayo maghahangad ng papuri ng tao. Hindi tayo maghahangad ng approve. Approve ka sa akin. Approval lang ng tao. Hindi tayo maghahangad na mapansin tayo ng tao. Hindi tayo maghahangad na sa lahat ng gagawin natin kailangan i-appreciate tayo ng tao. Kailangan iangat lagi tayo ng tao, kaya hindi tayo makatis na hindi natin sambitin. Malalaman kung mula sa patnubay ng banal na spirito ang bawat paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng resulta. Halimbawa sa paglilingkod, kung totoong ang paglilingkod ay bunga ng banal na spirito, hindi tayo hihinto o bibigay anuman ang mangyari. Pagsisikapan natin ito dahil ang gusto natin ay ang ma-please ang Diyos. Kasi nag-umpisa tayo, nakinilos tayo ng banal na spirito. Ano mang ginagawa natin, mababasa kung ito ay udyok ng laman o udyok ng banal na spirito, depende sa resulta. Ang mahirap kasi sa gawain panrelihiyon ay kapag pinaandar na ng laman. Ano ba ang fuel o ano ba ang nagpapaandar sa paglilimos? Dahil ang mga mapagpaimbabaw ay alipin ng kayabangan. Ina-project nila ang isang imaheng hindi totoo. Laman ang nagpapatakbo kapag nagpapa-impress lamang. Ang paglilingkod, ang paggawa ng mabuti ay hindi para magpa-impress sa tao. Ito ang napakamapanganib na ang gawaing panrelihiyon ay pinapaandar ng makalamang pagnanasa.
Sa pagtuturo ni Jesus ay hinuhubaran niya ang mga motibo. Tayo ang lumagay sa tayo ng Diyos. Alam ng Diyos at nababasa ng Diyos, sinisiyasat ng Diyos ang puso. Kaya alam niya kung totoo o hindi, alam niya kung sincere o pakunwari ang ating ginagawa. Hindi natin maluloko ang Diyos. Mapaparusahan ang gumagawa ng pagkukunwari. Iyan ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 23, 29 hanggang 36. Sa Mateo 23, 29 hanggang 36. Minsan ginagamit natin ang Diyos para gumanda ang tingin natin sa ating sarili, para gumanda ang ating pakiramdam, para gumanda ang tingin ng tao sa ating sarili. Pero yan ang pinakamalaking offense na pwede nating magawa. May mga taong gustong-gustong iparada ang kanilang mabubuting gawa ang mga Pariseyo. Bago maglimos, bago magbigay, may tutugtog muna. Para daw pala nga pag tumugtog, ay makikita, mapapalingon ka. Kahit naman tayo, pag may nagparada, may mga nagadrum, tayo ay napapatingin. Ganun daw sila. Tutugtog muna yan para mapapansin sila bago sila mag-abot. Huwag na huwag daw nating ipaparada ang ating mga mabubuting gawa. Kung malaman ng iba, na hindi naman tayo ang may intensyon nun, hayaan natin, ipinahintulot yun ng Diyos na malaman ng iba. Pero kung kaya nalaman niya ng iba at ng marami, ay dahil sinadya talaga nating ipaalam sa kanila, dahil sa hangad ng maitaas tayo at mapapurihan, yun ang may malaking problema. Palagi nating tatandaan na hindi after ang Diyos sa reputation. Ang Diyos ay after sa character and not after reputation. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat.